Mga kababayan, ito na po ay tunay ay ito'y susugod. Susugod na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mismo sa batasang pambansa kung saan nandoon po yung tinatawag nila na Quadcom panel at yung kamara kung saan dinadaos po yung Quadcom hearing na yan. At ito'y ah, sa kasalukuyan po at nababaltaan po natin na ito ay kinansel po yung dapat naka-schedule na hearing ngayong bukas 13, pero ito'y uh, tutuloy pa rin ni former President Rodrigo Roa Duterte ang pagpunta sa batasang pambansa. Ano kaya mangyayari? At tunghayan pa rin. Maganda po itong subaybayan. Tingnan po natin yung mga hambog na katapangan ng mga taga-Quadcom nila kung anong magagawa po nila dito kay former President Rodrigo Roa Duterte na ito'y susugod mismo sa batasang pambansa. Mga bahag pala ang buntot niya eh. Di ba? May nabasa ako mga notes. And just tell me if it's true. Pero na-post ng politiko na page. Basahin natin. The 11th hearing of the House Quad Committee investigating the Duterte administration's war on drugs won't push through on Wednesday. Despite confirmation of former President Rodrigo Duterte's attendance. Naduwag kay Digong, 11th House Quadcom hearing cancelled after Rodrigo Duterte's confirmation. Oh! Oh! Bakit naman naduduwag ang mga person? Bakit naman nababahag ang buntot? Diba? Ng mga person. Ituloy natin. Sus, Diyos ka. Excited pa naman ako. Excited pa naman ang buong Pilipinas. Diba? Kasi if itong mga wala kayo, you want truth? Kami din, we want truth. And ang makapagsabi lang yan, si Tatay Digong, kung ano ba talaga ang totoo. Ang tanong, bakit kayo takot? Wala pala kayo eh, no? Paduano! Abante! Bakit umatras? Wala pala kayo eh. Takot pala kayo eh. Citing the former president in contempt, even an option for the House Quad Committee. Well, I don't believe it's an option. Hindi naman pag-usapan pa yan sa committee. At sabi ko nga, lagi kong sinasabi yun, in deference to the former president, I think we should extend to him all the maximum courtesy, so to speak. Nang sa ganun, intindihin din natin, number one, yung kanyang health. No? Number two, yung kanyang edad. Number three, syempre, hindi ganun kadali mag-mobilize, mag-mobilize. Dahil nga, napakaraming security ang kasama ng ating dating Pangulo. Kaya, yung sinasabi, citing him in contempt, siguro hindi namin nakapag-usapan na Po sa Kongreso. Ito po ngayon ay pinagkaguluhan po ngayon ng mga hindi lang mga mamamayan, mga vloggers, mga media, nasa media na ito'y tunghayan kung gaano ba katapang, gaano ba ka yung mga naghamon na taga Quadcom na ito'y natatakot si PRRD. Ito na, lulusobin, siya na mismo ang pupunta dyan. Kaya kayo'y humanda at kung ano po yung mga alibay nyo kung bakit ito'y inyong kinansela o kung bakit kinanselan nyo po yung hearing, ito'y kung nakakapagtataka, mukhang kayo ay naduwag at natatakot po sa ating PRRD. So ito po kasi ang tao nito ay isa pong hindi lang isang prominenteng tao, ito po ay isang prosecutor, isang mayor, isang congressman at isang presidente. Ganun po kalupit itong susugod ngayon sa Kamara
at titingnan po natin kung gaano katapang yung mga naghahamon sa kanya dyan sa Quadcom na yan. So, andyan na. Barbers, Abante, Paduano. Nako po. Sino pa yun dyan? Sa mga dyan sa Quadcom. Si Fernandez, so sino pa yung mga Chua, sino pa yung mga nasa panel po niyan. Tingnan po natin yung inyong tapang sa naghahamon kay PRRD. Makikita natin ngayon yung inyong mga hitad kung anong gagawin nyo at lulusob bukas ang ating PRRD. Tingnan po natin. Ito po ay maganda po itong talagang tunghayan po ng mga mamayan Pilipino. Tingnan po natin mga nagmamahal kay dating PRRD kung ano pong gagawin po ng mga taga-Quadcom bukas mismo na ito nga nababaltaan po natin na ito'y kinansila ang hearing na yan. Pero ito si former PRRD ay itutuloy pa rin niya ang pagpunta mismo sa Kongreso. Ito po ay ayon sa kanyang former legal counsel na si Attorney Panilo. So ito po yung ayon kay Panilo at talagang hindi napipigilan ang ito'y pagpunta mismo ng PRRD sa Kongreso. Ito na. Maganda po ito ating bantayan, ating tunghayan, mga kabayan, mga kaibigan, mga nasa media, mga vloggers. So tingnan natin po yung mga naghahamon, lalo na yan si Paduano. Dito sa sabi mo na natakot ba siya? Ayan na. Tingnan natin po. Huwag kang umabsent. Baka ikaw naman siguro ang mawala dyan. Tingnan po natin bukas. Napakaganda po ito. Pakinggan po natin si Attorney Sal Panilo, former legal counsel po ng ating PRRD sa panayam po ni Corina Sanchez po regarding po sa ito'y pagpunta kahit ito'y naka-reskid po ng nireskid na po yung schedule na hearing ng Quadcom. Hindi po malalaman kung anong kadahilanan. Ito nga dalawang panel, ito yung unahan ni Castro ba ito o hindi malaman kung sino-sino itong mga congresswoman na mga kakampi ng mga NPA. So, ayan po. Ito'y isa po sa ngayon ay nagkanda utal-utal kung paano nila i-handle na ito pagpunta mismo at susugod mismo bukas November 13, 2024 dyan sa Kamara. So yun po at alam po nila na talagang ito'y susugod, ito'y pupunta kahit ito'y sinasabing skid na po yung hearing, hindi na po 13. Hindi natin nga malaman kung bakit ito'y kanila pong binago at tinerminate yung araw ng pagdinig. So ito'y hindi kaya ito'y natatakot, ito'y naduwag sa ating PRRD ang ating dating presidente. So ito po ngayon ang isang katanungan, paano po nila i-handle dahil ito'y mismo ay pupunta mismo dyan sa batasan sa Kongreso. So yan po ang maganda pong abangan, mga media, mga vloggers. Ito na po mga kabayan, mga nagmamahal po kay PRRD. Titingnan po natin itong mga maangas na mga kongresista na nag-aastang mga kala mo kung sino mga prosecutor, kala mo sino mga tagahusga na hindi naman po sabi nga ni kung Dante Marcolita, ito'y pinagsama po nila yung prosecutor office at korte. Hindi natin malaman
Samantala, yung mga panel po ay hindi naman mga abogado. Pakinggan po natin yung panayam po ni Corina Sanchez kay Sal Panilo. Friends, okay, so, ano po ba ang balak ninyong gawin? Talagang balak ninyong parang sugod, ha? Ang pagpunta niyo sa Quadcom bukas. Sabi niya, pupunta ako bukas kasi yung mga parinig nila na nakakantyaw pa sila, natakot ako. Nagpunta na nga ako eh. Bakit naman nila ika-cancel na hindi ko nalalaman? Kaya, para patunayan sa kanila na lalaki kung may isang salita, pupunta. Ayun. Papakita ko sa kanila. Well, ang lahat ng sinasabi po ngayon, Ginoong Panelo ng mga taga-Quadcom like Congressman Vergel, may nakausap na po ba daw kayo sa Quadcom kasi wala pa daw silang nakukuhang opisyal na abiso ng pagpunta ni Pangulo. Eh kasi mukhang tinext ko si Congressman Ace. Congressman Ace, hindi ka sumasagot. Nag-text ako sa'yo, pwede kitang tawagan, kanina pang just after lunch. Eh, sinasagot niya yata ako doon sa press con niya kasi sabi ko sa kanya, we're going there para pakita na gaya ng pangako niya and para humingi ng 10 days marathon hearing para hindi na siya pabalik-balik. Okay, So, para tanungin kayo kung bakit nyo i-cancel na wala kami prior notice. Eh, sinagot yata ako ni Kong Ace, na hindi may prior notice kami. Kanina nyo pinadala. Ba't wala akong natanggap si Presidente? So para ang lumalabas po mula sa pahayag ninyo at pahayag po ni Congressman Barbers ay miscommunication? Palagay po ninyo? Mukhang wala kami, we're not on the same page. Okay. Pero wala naman pong sadyaan. Tingin wala. ninyo, walang sadyaan. Basta, ang problema kasi, hindi ko sabi nung may nagsabi sa akin, in-email daw nila. Email, hindi pa nagbabasa ng email si Presidente Duterte. Dapat siya tinawagan niya na lang. Ang dami niya naman pwedeng tawagan eh. Alam mo ano lang mga telepono ng mga malapit sa kanya. Maybe oversight? Because kung hindi naman po sadya, ang tanging kasagutan lang po dyan may be oversight or miscom. Pero the point is, he's here, he was here since yesterday, at talagang pupunta siya. Okay. At tinanong ko nga siya, ba't nagbago isip mo? Sabi niya, kasi nga, ang kukulit nila, tapos nangangantyaw pa siya, takot daw ako. Kasi hindi ako takot, kaya nandito na ako, para magkaalaman na kami. Kung ano man gusto talaga nila. Okay, Ang Makabayan Block daw po, Ginoong Panelo, handa raw kayong harapin kung gusto po daw talaga ni dating Pangulong Duterte makipagtalastasan. Ano So, ang ibig sabihin ng makipagtalastasan? ituloy ang hearing siguro. Oo, hindi mas lalong magaling. Tayo committee or not? Ayun, ang tanong. Pero meron po silang alok na magkaroon ng pag-uusap. Hindi kailangan yung formal para... Ayun, opisyal lang po ang Para, papatulan. hindi ba, uulitin na naman. Ulit-ulit lang. Ang offer po ni Ginoong Barbers ay from the 21st onwards, name your date. So, ang Pangulo po ba, dating Pangulo po ba ay willing maghintay? Kasi sila po daw ay mag-aaral pa ng lahat po ng mga testimonya, lahat po ng ebidensya, bago po isalang muli ang dating Pangulo. Eh, akala ko ba sila yung mamadali? Bakit ngayon nagpigla ko? Ayun. Hindi sila handa. Okay. Di ba? So, Ewan ko, tatanungin ko si Presidente mamaya kung ano. Kasi ang point ni Presidente, alam naman nilang wala akong pera. Hindi ako mayaman eh. I rely on my retirement fund. Pag pumupunta ako rito, ang dami kong kasama kasi nga may mga security is entitled to it. May staff. O pupunta ka rito, kakain ka rin, papakainin mo sila lahat. Kaya gusto ko, sabi niya, tapusin na natin. Di ba ganyan din siya sa Senate hearing? Na sumuko yung mga senador. Sabi niya, hindi ako alis dito, tapusin na natin to. Ayaw, mabalik-balik. ayun. Baka Pero inaantok alam na mo, sila. Karina, the point of the president, the former president is, ang sabi nila, natatakot, may tinatago, kaya ayaw pumunta. O, nandito na nga eh. Nandito na. Nasaan kayo? So, ang inyo pong kontrahamon, nandito na ako, kayo ang mag-adjust. Kadali na lang naman eh. I cannot understand. Kung hindi preparado ang witnesses, o di siya ang tanongin niyo, di ba? Kung siya lang mag-isa, no, isang oras, pwede naman eh. Si VP Sara naman po daw ay handa rin humarap sa Quadcom. So, nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Yan sabi niya, handa siya kung gusto niya may pag-away. Ayun. Ayan, ibabaguhin na naman nila ang context eh. Okay. Ang problema dito Pero nagbibiro lang po kayo, no? Nagbibiro, ayaw ko kung nagbibiro si Inday, pero tumatawa siya eh. So, alam po ninyo, ang problema sa kanila, they take the words of these two out of context and literally, kadalasan.
dapat kilala na rin ang presidente. O tingnan nyo, doon sa Senado, meron pong bagong sinabi siya doon na hindi natin narinig. Wala. Well, paulit-ulit lang naman sinasabi. Nakasabit pa rin po yung yung tanong na basihan na po ba daw lahat ng kanyang testimonya para dalhin po ito sa ICC? Tama na, yung po daw ay pag-aamin. Ito po parang nakabinbin pa rin ang mga argumento hanggang ngayon. Wala naman siyang inaamin doon. Pinagpipilitan nila, may inaamin. Hindi ba nung sinabi niya, I have my own death squad. But before he said that, he prefaced it with, death squad is being loosely used. O, dapat nalaman na nila na pag ginamit niya, di ba ibig niya sabihin? Kaya nung sinabi niya, ako po ay magaling sa intriga, war. Kaya ako naging presidente, magaling ako mag-intriga. Iniintriga ko yung mga kriminal, kaya sila nagpatayan, kaya sila ang death squad ko. In that sense. Pero never siya nang umamit. Kaya di ba, buti pa ito si Senator Coco, nung tinanong siya ni yung isang kaibigan natin, sabi niya, ano masasabi mo sa mga sinasabi? You have to listen and read the transcript in its entirety. Kasi may sinasabi si Presidente Duterte, binabago niya yung pangalawa. Pangatlo, iba na naman. Kaya, tingnan mo kung ano ba nagbibiro ba ito o totoo ba sinasabi ito. Okay. Kasi pag sinabi niya na may kanyang death squad, tuturo niya naman yung mga pulis. Nagtatawa na naman sila. O tapos sasabihin niya, hindi, ang instruction ko talaga ganito, ganyan. Okay, so huling tanong na lang po. Okay. Papayag ba naman si dating Pangulong Duterte na mag-guest po sa amin dito? Ay, di, Sa aming programa. Malakas ka naman kay Tatay Di ko. Sabihin ko mamaya. Tatay D, sige na po. Kami po'y handang-handa. Kung hindi po handa ang Kongreso, kami po dito sa agenda ay handa. Kahapon Magalit pa. sa atin yung mga buwan ko at ikaw handa, sila hindi. Mauuna kami. Parati kami nauuna dito Palagi nga. sa BNC. Maraming salamat. So ayan, mga taga Quadcom. Ayan na. So sugod na dyan si PRRD. Tingnan po natin yung inyong pag-entertain po o sa pagtanggap niyo po ng ating kagalang-galang po na former President Rodrigo Roa Duterte. Thank you so much.